Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong Oktubre 7, 2023, Sabado, isang Jewish Sabbath Day, ang huling araw ng Jewish Festival ng Sukkot matapos ang ika-50 anibersaryo ng Yom Kippur War. Nabulabog ang buong mundo sa ginawang sorpresang pag-atake ng grupong Hamas sa border ng Gaza sa Israel. Pinaulanan ng libu-libong rockets ng grupong Hamas at iba pang armadong Palestinong grupo mula sa Gaza ang ilang syudad ng Israel. Lumusob din ang mga taga-suporta ng Hamas sa iba't ibang syudad ng Israel at inatake ang mga mamamayang Hudyo. Umabot sa 1,300 ang pinatay at sabilitang pumasok sa mga bahay-bahay at sabilitang isinama ang may 150 katao para gawing hostage. Agad namang gumanti ang Israel at kinabukasan, Linggo, ay nagdeklara ng giyera sa Hamas. Napuno ng maitim na usok sa Rafah sa Gaza Strip at ayon sa pinakahuling ulat ng mga health officials sa Gaza, umabot na sa mahigit kumulang 2,200 ang mga namatay na karamihan sa mga ito ay mga sibilyan. Patuloy pa rin ang karahasan sa pagitan ng dalawang magkabilang panig hanggang sa kasalukuyan. Tila wala pa din gustong magpaawat at patuloy lang sa pakikipagbakbakan. Maraming mga bansa ngayon, kabilang na ang Pilipinas, na patuloy sa pagpaparipatriate ng kanilang mga mamamayan mula sa Israel. Sa mas tumitinding away sa pagitan ng dalawang bansa, mas maigi na umano na pauwi na lamang ang mga nagtatrabaho sa mga naturang bansa sa kani-kanilang mga bansa upang masiguro ang seguridad. Sa lumalalang tensyon na ito, may mga bansa na din na nagpaabot ng suporta sa Israel laban sa ginagawang pag-atake ng grupo ng Hamas. Sa nakaraan kong video, doon ay mapapanood nyo kung ano-ano mga bansa nga ba ang suportado ng Israel kontra sa Palestine. Kung may mga bansang nagpapakita ng simpatya sa Israel, may ilan din namang mga bansa ang mas piniling panigan ng Palestine dahil sa alam nilang tama lamang ang ipinaglalaban ng mga Palestino. Ang mga lider ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East na sina Iranian President Ibrahim Raisi at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ay nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sa kauna-unahang pagkakataon. At ayon sa kanila, dapat na umunong matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig sa lalong madaling panahon. Kasama sa ginawang klase ng pag-atake ng Israel ay ang pagputol nito ng supply ng mga pangunahing pangailangan ng mga residenteng naninirahan sa loob ng Gaza. Dahil dito ay dismayado din si Turkish President Tayyip Erdogan at sinabing hindi ito monopatas at may tuturing na hindi makatao. Bilang pakikiisa, nagpakita ng simpatya at suporta sa mga Palestinians ang mga bansang nasa Middle East tulad ng Bahrain, Morocco, Turkey, Yemen, Tunisia, Egypt, Sudan at Kuwait. Ang Syria at Iran ay hinikayat ang mga Islamic countries na ipakita ang kanilang suporta sa mga Palestinians. Ito ay ayon sa isang balita mula sa Iran. Ayon kay Iranian President Ibrahim Raisi, Islamic and Arab countries as well as all free people of the world must reach a single position to stop the crimes of the Zionist regime against the oppressed Palestinian people. Sinusuportahan ng Iran ang ipinaglalaban ng mga Palestinians ukol sa kanilang nasasakupan. Kung matatandaan, ang militanteng grupong Hezbollah na nakabase sa Lebanon na ngayon ay kakampi ng Hamas sa pag-atake sa Israel ay pinopondohan at ginagastosan ng Iran upang may pagpatuloy ang kanilang operasyon. Iran ang siyang nagbibigay ng malaking tulong sa Hezbollah upang makapagpatuloy sa kanilang gawain mula sa pinansyal, training, weapons and explosives kasama pa ang political, diplomatic, monetary and organizational aid. Ayon kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, ang buong kaharian ay nakasuporta sa mga mamamayan ng Palestines. Nananawagan din ang bansang Qatar na ayon sa bansang ito, Israel ang nagpasimula na magpalala ng kaguluhan na ngayon ay labis na nagpapahirap sa mga Palestino.
Nagpaabot ng mensahe ang Qatar na hanggat maaari itigil na ng dalawang panig ang kaguluhan upang matigil na din umano ang Israel sa paggamit ng pangyayaring ito para sa pagpapahirap sa mga Palestino. Para naman sa Lebanon kung saan nakabase ang Hezbollah, sinabi ng kanilang gobyerno na hindi sila makikialam sa kaguluhan hanggat hindi sila ginagalaw ng Israel o ng sinuman. Ang bansang Egypt ay suportado din ng Palestine. Sa katunayan ay nagbibigay sila ng humanitarian assistance para sa Gaza. Mariin ding kinundina ng bansang ito ang ginawang pagpapaalis sa mga Palestinian sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Nilinaw din ng mga bansang Saudi Arabia, Iran at Qatar na hindi na lamang nila basta suportado ang Palestine kundi kinundina din nila ang ginagawang tila hindi magandang trato sa mga Palestino ng Israel. Isa pa sa mga kilalang bansang suportado ang Palestina ay ang Canada. Hindi kagaya ng mga Arab countries, kinundina ng Canada ang ginawang marahas na pag-atake ng Hamas sa Israel. Subalit ang kanilang suporta ay nasa Palestino pa din dahil umano sa mga sibilyang nadadamay sa Gaza Strip, bunsod ng kaguluhan. Bilang tugon ng bansang ito sa tila kalupitang nararanasan ng mga sibilyan sa Gaza, nagpahayag si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na dapat umunong respetuhin ng bawat panig ang mga international law nang sa gayoy walang mga inosenteng buhay ang madamay, kasama na dito ang humanitarian at human rights law. Kasama din sa kanyang pahayag na patuloy ang kanilang bansa sa pagpapauwi at suporta sa mga Canadian na naiipit sa kaguluhan. Kamakailan lamang, inanunsyo ng Canada na nagpaabot sila ng humanitarian assistance na nagkakahalaga ng $10 million para sa mga sibilyan na nadadamay sa Gaza. Sa ilalim ng humanitarian assistance na ito, magbibigay ang Canada ng pagkain, tubig, emergency at medical assistance at protection services para sa mga apektadong sibilyan sa Gaza, West Bank at Israel. Nilinaw nilang wala sa mga tulong na ito ang mapupunta sa Hamas. Maraming Democrats ang humihimok sa mga otoridad na tanggapin ang responsibilidad at protektahan ang mga karapatan ng mamamayang Palestinians dahil ang ilan ay nagpapakita ng buong suporta para sa Israel sa gitna ng hidwaan sa Gaza. Maraming mga miyembro ng Democratic House of Representatives ang nagsalita laban sa suporta ng mga tropang Amerikano sa Israel at hiniling ang proteksyon ng mga karapatan ng mamamayang Palestinian, hindi katulad ng ibang mga demokratiko at republikano na nagpahayag na kanilang buong suporta sa Israel sa nagpapatuloy na Gaza Strip War. Malamang marami sa atin ang magtatanong kung nasa ang panig nga ba ang Russia na kilalang mahigpit na kakumpetensya ng Estados Unidos at ilang mga malalaking bansa sa Europa. Noong nakaraang Sabado lamang, nanawagan ng humanitarian ceasefire ang Russia's ambassador to the United Nations habang patuloy nitong sinisisi ang Estados Unidos na siya umanong nagpapalala sa sitwasyon. Wala silang ibinigay na pahayag ukol sa kung sino ang kanilang susuportahan, subalit paulit-ulit nilang sinasabi na ang bansang Amerika ay siyang nagpapakakomplikado sa sitwasyon. Hangad umano ng Russia ang kapayapaan at katahimikan. Handa din umano silang magpaabot ng tulong para sa mga sibilyan na silang pinaka-apektado sa nagaganap na bakbakan. Ito rin ang pahayag ng China na kilala ding kalaban ng Amerika at ng ilang mga bansa sa Europa. Sinisisi din ng Beijing ang Estados Unidos na siya umanong mas nagpapaliyab sa tensyon ng magkabilang panig. Hindi man sinabi ng China ng tahasan kung saang panig sila sumusuporta. Nilinaw naman ng bansang ito na malaki ang pakinabang nila sa mga bansa sa Middle East, lalo at 80% ng kanilang langis na ginagamit ng China upang mapalago ang kanilang ekonomiya ay nagmumula sa Middle East. Sa ngayon ay wala pa ding malinaw na pahayag ang bawat panig kung kailan sila titigil sa kanilang mga ginagawa. Hindi pa pasok sa isang negosasyon ng bansang Israel sa Hamas militant group ng Palestine. Ito ang sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines, Ian Flos. Ito aniya ay dahil walang kakayahan ng Hamas na isang teroristang grupo na makabuo ng mapayapang ugnayan sa Israel. Ani Flos, magiging bukas lang sa negosasyon ng Israel kung magbabago ang Hamas group mula sa pagiging militante at maging sa pakikitungo nila sa mga Israeli. Ibinahagi naman ni Flos na taong 2005 pa lang nang umalis ang Israel sa Gaza Strip kung kaya't walang rason ang Hamas group na namamahala sa lugar na kalabanin sila. Ibig sabihin, simula 2005 ay independent na ang Gaza Strip mula sa pamamahala ng Israel. Tanging ginagawa na lang ng Israel sa Gaza Strip ay ang tumulong para umunlad ito sa pamamagitan ng pagsupply ng tubig at kuryente dahil hindi sapat ang pinagkukunan nila. Nagbibigay rin ng job opportunities ang Israeli government para sa mga Palestinians kung saan malaya silang nakakalabas-pasok sa Israel at Gaza Strip.
Sa huli, sinabi ni Flus na hindi lahat ng Palestinians ay kalaban nila at nilinaw nito na tanging Hamas group lamang ang kinukonsidera ng kalaban. Samantala, binigyang din ni Flus na kung may pinapasabog man ng mga building ang Israel, pawang mga occupied lang ito ng Hamas group. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!